Are you ready? Dapat laging handa. Amen. Hallelujah. Halos lahat ng mga ngaral ang sinasabi, we are in the end time. Yun ang sinabi ng Panginoon, kaya maging handa ka. Amen. 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 Bakit? Sapagkat kalilimutan mo yung mga bagay ng nakaraan, sabi po ng Philippians 3:13, at aabutin mo kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo. You have to forget the past. Pastor, di ko malimutan. Di ko ayaw mo, wag. Di ka magtatagumpay. Sabi ng Biblia, kalimutan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang nangunguna. To reinforce the statement, mga pinagpala, sabi po sa susunod na plate, hallelujah. Yung binanggit natin kanina, Philippians 3, chapter 3, verse 13, sabi po riyan sa New Living Translation, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead." And to our Lord God Jesus, we give all honor and glory today. Bakit po kailangan nating malaman ang mga bagay na iyon? Number one, to increase our faith in God. Di ba may pananampalataya ang lahat? Pero sabi ng banal na kasulatan sa Panginoong Hesus, Lord, increase my faith. Dagdagan mo po. Sino nangangailangan ng karagdagang pananampalataya? Kakaunti talaga, no? Marami na kayo! Ang hinihingi lang naman ng Panginoon, kasi laki ng butil ng mustasa, kaya meron kayo. Pero masarap yung marami kang butil ng mustasa, maraming tutubo, at anumang oras, emergency, nariyan. Amen? Glory! Hallelujah! Number two, to stand firm in the word of our Lord God Jesus para maging matibay ang pundasyon mo. Yung salita ng Diyos. Number three, to have a solid foundation, unshakable. Ano man ang mangyari, di ka matitinag. Sinabi ng Panginoong Hesus. Buksan mo na lang sa Biblia mo, Luke chapter 6, verse 47. Ang nakikinig, ang pumupunta sa Panginoon at nakikinig ng salita ng Panginoon, salita ng Diyos yung gustong bigkasin, salita ng Panginoon, at ginagawa. So ngayon, nakinig ka, hallelujah. Mamaya, gagawin mo. Activate what you have. Sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sumunod ka at may mangyayari sa iyo. Amen. May mangyayari sa iyo. Pagkapalabayin ako, malakas kayo. At may mangyayari sa iyo. Glory! Tayo pang lahat ay tumayo at tayo manalangin. At sapagkat ang tumatalima sa Diyos, ang nakikinig sa Diyos, ang lumalapit sa Diyos ay tulad ng isang bahay sa ibabaw ng bato. Wika ng Panginoon yun, Luke chapter
6 verse 48. Darating ang bagyo, tulad ngayon, malakas na hangin, baha, yung bahay nung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Unshakable. Amen. Glory! Dakilang Diyos, Ama namin na nasa langit, sa umaga pong ito ay nagtitiwala kami, ang bawat isa'y bubuksan mo ang pag-unawa, ang kalooban, ang nais, at iuugnay sa iyo para kami po, Panginoon, ay matuto at makasunod at makaganap sang-ayon sa mga salita mo. At kung sa umagang ito, Lord, mayroon pang mga daladalahin at kanina po'y inalis na, itinaboy na, binitawan na, iniwan na, palayain mo ngang tunay ang lahat. At magsimulang angkinin ng mga pangako mo, lumakad sa katwiran, lumakad sa kabanalan, lumakad sa iyong mga salita. Pangunahan mo nga, Banal na Espiritu Santo. Habang kami nakaupo sa paanan ng Panginoong Hesus, Lord, nakikinig ng salita ng Panginoon. At kung meron pong may sakit, Lord, sapagkat yun ay ihadlang sa kanyang paglilingkod, alisin ang lahat ng sakit. Kung meron siyang mahal sa buhay na may karamdaman, Lord, ibangon mo siya ngayon sa banig ng karamdaman. Kung meron siyang mga kabigatan, O Diyos, sa umagang ito, matagpuan niya ang katotohanan at ang katugunan ay ikaw. Wika mo'y malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa amin. Lord, at kung kami ngay malaya na, tunay na ngang malaya na, pinalaya mo nga, O Diyos, walang makakapigil, walang aaliping anuman, kami maglilingkod sa iyo lamang. Umapaw ang kagalakan ngayon sa umagang ito, O Diyos, at matayo sa matibay na bato ang bawat isa, na ang tanging maririnig ang tinig mo at ang tanging lalapitan ikaw lamang. And we will set a new pace in our life. Sa iyo kami titingin, sa iyo kami uugnay, sa iyo kami magtitiwala. At sa umagang ito, Lord, dagdagan mo nga ang pananampalataya ng bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, inaangkin namin ngayon pa lamang tagumpay na yung bagong takbuhin inilaan mo sa amin. Tatakbuhin namin, Lord, sapagkat sa finishing line nandun ka. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. 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 Tayo po'y makakaupo mo ng pansamantala. Hallelujah. Gusto mo bang makarating sa finishing line? Hawak ng mabuti. Amen. Dumalo sa gawain. Pampatatag yun sa buhay mo. Not forsaking the assembling. Naalala niyo ba yun? Laging sinasabi ng marami, binabanggit niyo yung madalas. Hebrew 10:25. Not forsaking the assembly. Lagi kayong dadalo para makarinig sapagkat sabi ni Pastor John dito, hallelujah, dito, well, we are not promoting the place, but dito, pagtitipon ng 2-3, ang tinatalian nyo, tinatalian sa langit. Bakit? Sapagkat nakakasundo sa nais ng Diyos. Pakipause mo nga yung Hebrew 10:25. Para sa Miyerkules, marami nang kasama sa Zoom. Sa Biyernes, marami nang kasama sa Zoom. Kung Linggo, puno ito. Amen. Aapaw. Bakit? Kinakaligtaan kasi ng marami. Yung hinihingi ng Hebrew 10:25, salita yan ng Diyos. Utos. Huwag natin kalilimutan ng anumang sinasabi ng Diyos. Dapat sundin.
Well, wala ka mobile data. Hingi ka kay Pastora. Lagi sinasabi ni Pastor John yun. Ano? Wala ka mobile data. Hingi ka kay Pastora. Humingi ka sa not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, but exhorting one another, and so much the more. Anong kasunod yan? As you see the day approaching. Malapit na. Malapit na. Pansinin niyo sa Israel, dumana sila ng matinding kapighatian. Tinawagan lahat ng reservists. Inaasahan ng marami, walang darating sapagkat month before, nagulo ang Israel. But when they called for their country, the 300,000 reservists came together for the country. Galing sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, pumaroong muli sa Israel. Sama-sama, bakit alam nila kailangan? Ikaw rin, kailangan mo sa langit. Amen. Dapat lalong mas mainit ka. Hallelujah. Sabihin mo noon yun. Kanina po, nagbago na ako. Amen! Noon yun. Kanina po, nagbago na ako. Nako, alang amin ngayon. Purihin ng Diyos. So ulitin ko, bakit mahalaga to increase our faith in God, to stand firm in the word of the Lord, and to have a solid foundation. Glory to God. So in Isaiah 26:4, plate number 3, anak, Isaiah 26:4, sabi diyan, trust ye in the Lord forever, for the Lord Jehovah is everlasting strength. Kaya dapat tayo ay lumalakas sa salita ng Panginoon. Kanino? Kanino? Doon sa pangalan ba ng church? Sa Panginoon. May failures ang mga kongregasyon, may failures sa mga pastor, may failures sa mga bishop, may failures ang mga makikita mo sa lupa, pero kay Lord, wala. Wala. Bakit? Siya yung ating El Shaddai. Amen. Let Him run your life. Siya yung mag-operate sa'yo. Hindi yung sarili mo. Your tasks, your affairs, your undertakings, your objectives, your goals, your plan, and in all things with total confidence to God. Amen. Kasi siya yung Lord Jehovah, the Creator. Wala pang mundo, wala pang lupa, wala pang langit. Siya na yan. Kaya alam niya yung kailangan mo. Amen. And we will make it fast. Hallelujah. Ang insight po natin, deeper understanding sa mga pag-uusapan natin. Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Noong nakaraan po ay pinag-usapan natin ang nais ni Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. And we have to know Him more. And more. And more. Last week po ba, meron po bang naging masigasig at masugid ang pag-alam patungkol sa Kanya? Opo, Pastor. Dati, di ako nakakabasa ng Biblia. Ano ngayon? Hindi pa rin po. Magbasa ka, kapatid. Know more of Him and the power of God.
Sapagkat hindi nag-iisa ang Panginoon nang siya bumangon mula sa mga patay. It is the power of the Holy Ghost for the glory of Abba Father. Glory. At yung Holy Ghost na yan, nakatira sa'yo. Naku, kung nandun ka nung Miyerkules at Biyernes, na mismo yun. Hindi mo nakita siya yung dakilang pastor. Hindi mo narinig yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos. You miss two great teachings in the Bible. Pero hindi ka pahuli. Tinuro kanina, narito yan. Sino nakatanda nung teaching kanina? Ilang aklat? Kung 30 days a month, 66 divided by 30, ilang aklat? Dapat mabasa mo. Megit 2. Baka lang matakot ka kung 2 aklat. Araw-araw. Kaya tayo naman nagpo-forward, 1 linggo, 1 aklat. Noong linggo hanggang kahapon, aklat ni Juan. Pinorward ko kaninang madaling araw o kagabi yata, hindi ko na matandaan kasi halos ang maghapon at magdamag sa akin kay Lord na lang, aklat ng mga gawa. Buksan mo ang aklat ng gawa para makita mo ang pagkilos ng Diyos simula ng magbigay ng kautusan ng Panginoon na tumalima yung 120. At doon nagsimula, hallelujah, ang mga ninuno natin na tinawag Kristiyano. Walang Kristiyano before Christ. Siya yun Wala rin Kristiyano nung nandito si Jesus in His earthly ministry. When He ascended to heaven, 10 days after, nabuo ang mga Kristiyano sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya simulan mo na, linggo ngayon, hanggang Sabado lang yon, aklat ng gawa. Konti lang yon, 28 chapters. Para makita mo ang kalwalatian ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Yesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. And as we worship our Lord Jehovah, give Him the glory, the honor, and the praise. Amen! Amen! Hallelujah! Alam mo, nakakagalak sa panahon ito sapagkat yung excitement dapat naroon. Sino excited? When I came to know Jesus, excited na ako. May na pong 50 taon yun. And that excitement, hallelujah, is growing every day. Ayoko na ngang tumigil lang gawain. Kung pwede lang na sa paggising sa umaga at bago matulog at paggising na muli sa umaga, nasa gawain na. Yun dapat ang excitement ng mananampalataya. Amen. Kasama ko ba kayo? But wala akong nakikita sa GC ng excitement natin. Pasensya na, hirap yumuko ang matanda. Nakita nyo, paumanhin. Di ko na sana kukuhanin. Ang scripture natin for our inspiration, kala nyo nagsimula na ngayon pa lang.
Introduction lang yun, prelude. Kaya humanda ka. Fasten your seatbelt. Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Pwede po bang lahat ay tumayo? King James Version, yung ating inihanda, at kung anumang salin meron kayo, makikita nyo po riyan, starting verse 9 hanggang 11, pero basahin nyo yung buo, Philippians chapter 2. Para makita nyo yung contextual message ng gustong iparating ni Apostle Paul. Wherefore, verse 9, God also hath highly exalted him. Hindi ko naman sinabihang magbasa kayo, no? Pero nakalagay po doon sa una natin, scripture reading. Reading! Reading! Babasa kayo! Amen! Pastor naman, alam ko naman yung reading, pwede namang basahin sa silent lang. Please read it loud. Ayan, may instruction na. Ano? Loud and clear? Loud and clear? Read it loud. 1, 2, 3. Alapin bilang yan. Sabay-sabay, okay? Wherefore, God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in the earth and things under the earth. Hallelujah. In verse 11, and that every tongue should that Amen. Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. God bless the reading of His Word. At tayo po ay naniniwala yung pagkabasa nyong yan, narinig ng Diyos at tinignan isa-isa yung nagbasa at tatalima. Susunod, amen! Manda ka. Bakit naman ako maghahanda, Pastor? Baka biglang dumating sa iyo ang katanungan, nabasa mo ba? Magulat ang mga kapatid. Mamaya may quiz. Hallelujah. Kapatid, yung ating pong pagbabasa ay binasa natin with reverence, ibig sabihin with intensity of love, honor, and glory. At sa bahay ng Panginoon, dito po, nandito tayo ngayon, pero kahit nasa bahay ka, tahanan mo, bahay yun ng Panginoon sapagkat nandun ka, sapagkat ang sabi po ng kasulatan, hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam? Ikaw ay templo ng Espiritu Santo. Kaya nandyan siya, amen? Kahit anong oras, kahit anong araw, the Holy Spirit is listening to you. Is, hallelujah, giving you the word. Pagod na ba kayong tumaya? So, sabi po ni Pablo, hindi bali nang wala. Basta ang kailangan ko ay si Jesus at siya yung napako sa krus. Meron ka bang ganun desisyon? Di bali nang wala. Basta meron akong Jesus. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Makinig tayo mga pinagpala. Ang sabi po
Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Kinino luluhod? Naalala ko nung ako'y nagtatrabaho pa, dekada na yon, may nagkwento. Naku, ang biyanan ko po, napakatapang. Bakit? Napaluhod ang biyanan kong babae. Nagkwento. Alam niyo naman ang kwentuhan. Napaluhod ang biyanan kong babae. Bakit? Nagpunta po yung biyanan kong lalaki sa ilalim ng lamesa. Dala-dala ng biyanan kong babae yung walis tambo. Para mapalo yung kanyang asawa, lumuhod. Kwentong sanlibutan yun. Kanina may narinig ako, Marites daw. Ang bawat tuhod ay luluhod sa Kanya. Amen? At tinatawagan ka ng Diyos sapagkat ang tuhod mo dapat mong iluhod sa Diyos. Kamukha lang kita, pastor, hindi na rin na makaluhod eh. Hindi, maupo ka. Ang puso mo ang iluhod mo sa Diyos. Amen. Glory. At dahil nandito kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, itinaas siya ng Diyos. In Philippians chapter 3 verse 9, Amplified Bible, sabi po dyan, hallelujah. Gusto ko pang makita natin yan. Sa Amplified Bible, hindi ko makita. Ang sabi po ay, itinaas siya ng Panginoon, ng Diyos Ama, sapagkat siya'y sumunod at nagpakumbaba. Saan? Sa Panginoong Hesus. Ano kasi yan King James Version to yung sinasabi ko sa Amplified. But okay na. Gusto ko na makita natin yung kanyang pagsunod, dapat ganon din tayo. Amen. Yung kanyang pagpapakumbaba, dapat ganon din tayo. Yung kanyang pagbibigay, dapat ganon din tayo. Yung kanyang ginawa, hallelujah, dapat gawin natin. Pastor, papapako ba ako sa krus? No. Pero you have to die daily and walk in the righteousness of God. Glory to God. 1 Peter 2:24, kung nakabisa nyo na yun, sapagkat lagi nating hinihingi. 1 Peter 2:24, wala sa ating plate. You who is own self bear our sins in His own body. Siya lang naman nanapa sa krus, on the tree. That we being dead to sin, para mamatay tayo sa kasalanan. Kaya dapat wala ng kasalanan. Patay na sa kasalanan. The inner man must be dead in sin. Sabi diyan, being dead to sin, that we being dead to sin, that we being dead to sin, we have to die daily. Kasi nagre-resurrect yung ugali, yung pagnanasa, yung kasalanan. Laging yung works of the flesh naghahari sa tao. Kaya dapat patay na sa kasalanan. Ang kasunod, should live unto righteousness. At kung gusto mo ng kagalingan, obey. Obey. Keep your hallelujah benefits received from God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo nga ang aming nabasa at patuloy naming bubungkalin ang mga pangako mo. At sa oras na ito ay naangkin namin ng tagumpay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Pasensya na kayo. Nakakalimutan ko kayong paupuin. Hallelujah. And in a short while,
bibilisan po natin. The statement we just read and heard and saw is vitally important. Kailangan po natin yan. Yung binasa natin, yung Philippians chapter 2. Yung buong kabanata, basahin natin. It is vitally important, sabi po ng ibang salin, imperative to all, sa lahat. Sa iyo, sa akin, sa ating sambahayan. Glory, dapat. Alam nila yon. Ipaalam mo. Amen. Ipaalam mo. Nang ako po'y bata pa at naalala ko ito nang ginagawa ko yung teaching na ito, ay may isang worship song na ang pamagat, Jesus. Alam nyo marahil, pero gusto ko pong tingnan natin yung awit na yon ay nag-declare ng deity, nag-declare ng divinity, nag-declare ng katangian ng Diyos. Kaya pag marinig mo at mababasa mo, you will find it inspiring. Talagang, ano ba sa Tagalog yung inspiring? Yung, di ba, pagka nandiligaw, yan ang inspiration ko eh. Ano sa Tagalog yung inspiring? Pastor naman, hindi naman natin inspirasyon. Sige na, okay, sa susunod. Ang inspiration ko si Jesus. Amen. Yung awit na yan ay simple lang po at paborito ko po nung hindi pa nabubuo yung sound of worship. Lagi kong hinihimig ito sapagkat patungkol kay Jesus. Jesus, name above all names. Sabi po ni Pastor John, huwag kang kakanta kung ang boses mo kaliwa kanan, sumayo ka na lang. Out of tune. Beautiful Savior, glorious God, He is Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, the living Word. Yung awit pong ito, nag-describe, nagpahayag, nagsabi kung sino si Jesus. Kilala mo ba siya? Kilala mo ba siya? Sa inspiration po natin, ay ang pangalan ng Panginoong Hesus ay pinakamataas na pangalan. Yung binasa natin kanina. At alam mo ang kahulugan nito? Higher than any other. Kaya dapat, si Jesus lang ang titignan mo, hindi yung girlfriend, hindi yung boyfriend, pero kung mag-asawa na, titignan mo yung asawa mo. Kasi, kayo'y pinag-isa ng Diyos at kayo ay ibinilang na girlfriend ni Lord. The bride. Kaya ikaw ay bride ni Lord. Bride ni Lord. Hallelujah. Sa aklat po ng Isaiah 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given. Ito po si Jesus, yung kinanta ko kanina. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called. Isa-isa po yan. Basahin mo nga malakas. Wonderful. Counselor. The mighty God. The everlasting Father. The Prince of Peace. Hallelujah. The Prince of Peace. Kaya sa Philippians 2:19 sa Amplified Bible lang sabi diyan, hallelujah. At ito po yung hinahanap ko kanina, gusto ko pong makita natin. For this reason also, itong mga kadahilanan, because He obeyed and completely humbled Himself. Yan ang ginawa ng Panginoong Hesus, ng Diyos Anak. He obeyed and completely humbled Himself. Eh siya yung titignan mo. Amen.
leaving us an example that we should follow His step. Sabi po ng 1 Peter chapter 3. Saints of God, mga pinagpala, let Him be exalted in our life because He is the answer to all your needs. Kung meron kang iniisip na solusyon, kapatid, part yun. Pero the main line is Jesus. Believe in the name of our Lord God Jesus for salvation, for healing, for deliverance, for miracles, for success, for prosperity, for extraordinary, for breakthrough, for power, for unity in love, joy, and peace among His people and every couple and every family. A glorious church ready for the coming of the bride. Yung boyfriend mo darating na. Hallelujah. There will be a marriage supper of the Lamb in heaven anytime soon. Oh, hallelujah. Excited ka ba? Excited ka ba? War in the Middle East, regional. There is war in Europe, regional. War in Africa, regional. Pray that Asia will be spared. Pray that Asia will be spared. Nagkikiraan din sa Asia. Pray that it will be spared. Ibig sabihin, huwag sana sa atin. Manalangin ka na kuhanin ka na ni Lord, dumating na siya, bago yun. Darating naman talaga yun eh. Wala kang magagawa. At pag nagdigmaan, kapatid, nais kong makita mo, the tribulation will be worse. Wala kang makakain. Ngayon nga lang Ukraine lang yung kinubkob ng Russia. Ang pagkain sa buong mundo kinapos na. Nagkakagulo ang Middle East na pinagmumulan ng langis. Ibang bansa ayaw nang mag-export ng langis. Saan ka kukuha ng langis? Tinabad ang Pilipinas na maghukay sa dagat niya, kaya walang langis ang Pilipinas. At kung matindi na ang taggutom, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, wala na tayo, no? Totoo yan! Wala ka na noon! Kaya maging handa ka. Hallelujah. Give your time to Jesus. Ngayon, lagi kong sinasabi, kung dumating noon ang Panginoon when I was wandering around, nasa sanlibutan. Nakakilala pero naging tulad ng alibughang anak. Kinuha yung mana, nagliwaliw, nabuhay ng bulagsak. Salamat na lang. Pinauwi ng Holy Spirit. Uwi ka, anak. Uwi ka. Sa palagay nyo ba, hindi pinauwi yung alibughang anak? Pinauwi yun. Sabihin mo nga, pinauwi. Kaya ako'y nauwi. Kaya ako nauwi, pinauwi ako. Amen. Kung hindi at dumating siya noon, nasan ako? Wala. Kaya maging matatag ka ngayon. Amen. Maging masigasig sa Panginoon. And because the name of Jesus is higher than any other, I want you to know, beloved of God, the Word of God is certain. Hindi po pwedeng mabago yan. And the ultimate
answer for the word today is Jesus. Si Jesus dapat alam mo, kilala mo, at ihandog ang buhay mo sa Kanya para ang buhay mo, hallelujah, diretso. Sabihin mo nga, diretso. Ulitin mo, diretso. Espanyol kasi yun no? Kaya mahirap nakakabulol ng dila. Ang Panginoong Hesus ang total solution, kapatid, sa lahat. Sabi niya in John 16 verse 33, "These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer." But be of good cheer, I have overcome the world. In closing, gusto ko pong makita natin. In this season of uncertainties, be watchful. Be vigilant. All events in the last days mentioned by our Lord God Jesus has come to fulfill. Natutupad yun. Kaya dapat stand firm, hold tight, be strong, save yourselves from this untoward generation. Acts 3:40. At sabi po natin, si Santiago ay nagbigay ng pahayag. James chapter 4 verse 10, sabi diyan, "Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up." James chapter 4 verse 7, "So submit to the authority of God. Resist the devil, stand firm against him, and he will flee from you." Ephesians chapter 6 verse 10, "Be strong in the Lord and in the power of His might." What you have to do? Walk, talk, and tell about Jesus. Ngayon, huwag ka nang magbago ng pace. Yung pace hindi po yung FACE. Hindi rin po yung PHASE. Yung pace, yung hakbang mo. Huwag ka nang magbabago. Sapagkat yung hakbang mo nakapatong sa paa ng Panginoon. Simula kanina, at simula nung isang linggo, at simula nung isang buwan, at simula nung magsimula ka rito, nakapatong ang paa mo sa paanan ng Panginoon. Di ba mga bata, para matuto, 6 po yung lumakad na anak ko na nakapatong sa paa ko. Hindi ka naman pwede humakbang ng malaki. Dapat ang hakbang mo tulad din ng mga paa nila. Yung walker po, nakakapit lang sila eh. Yung paa mo, magandang pagsanay, kung hindi nyo nagawa, gawin nyo sa mga magiging anak ninyo o apo nyo, mas magiging madali sa kanila. They will learn the pace. 6 yan. No more of him. Be involved in His kingdom. Plate 17 anak. Make Him your dwelling place. Immerse in the power of the Word. Be filled with the Holy Ghost. 5 lang yan. Kuha naman ng litrato, isa-isahin mo, nagawa ko na ba? Stay, link, connect, and cleave to God. That's all. Tayo pang lahat ay tumayo. Be ready for your blessing. As you walk in the pace of the Lord, hallelujah. Be intimate with Him. Buksan mo sa inyong bahay, Isaiah 26 verse 1 to 4, at makikita mo riyan. Perfect peace na gusto mo
na kay Lord. Perfect peace means shalom, not one. Shalom, not two. Shalom, but three. The power of God the Father, the power of God the Son, the power of God the Holy Spirit is in you. Amen. Hallelujah. Isaiah 26, verse 3. Tayong lahat ay dumako. Kung ano man ang gusto mong ipanalangin ngayon, kapatid, lalapit ka sa Diyos. Kung ano man ang gusto mong idaing, ihingin mo sa Kanya at ipagkakaloob niya. At kayo mga kapatid na nasa live stream, ano man ang kailangan mo ngayon, yung pinag-uusapan patungkol kay Jesus, at hindi mo siya kilala, hindi mo alam ang mga bagay na binanggit patungkol sa Kanya, nais kitang anyayahan. Siya ang dakilang tagapagligtas. Siya yung pinadala upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Siya ang ating manunubos. At kung nais mo siyang makasama ngayon, sa isang maikling panalangin, sumunod ka. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat. Narinig ko ang tungkol sa pangalan mo. Narinig ko ang tungkol sa pangalan. At ako'y nananampalataya. At ako'y nananampalataya. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang tumubos sa akin. Ikaw ang tumubos sa akin. Sa iyong makapangyarihang dugo. Sa iyong makapangyarihang dugo. Nalinis ang kasalanan. Nalinis ang kasalanan. Ngayon nga, Panginoon. Ngayon nga, Panginoon. Lumalapit ako. Lumalapit. Nagsisisi. Nagsisisi. Tanggapin mo po. Tanggapin mo po. At sa oras na ito, Sa oras na ito, ikaw na ang Panginoon ko. ikaw na ang Panginoon ko. Angkinin mo ako. Angkinin mo ako. Ampunin mo ako. Ampunin mo. Ibilang mo ako. Ibilang mo. Isa sa iyong anak. Isa sa iyong anak. At sa oras na ito, Sa oras na ito, maghihintay ako sa iyo maghihintay ako sa iyo. kasama Kasama sa kukuhanin mo. sa kukuhan. Iugnay mo akong lagi Iugnay mo ako sa iyong salita. sa iyong salita. Maging kagalakan ko Maging gagalang. ang tumalima sa iyo. Tumalima. Sa pangalan ng Panginoong Pangalan Yesus. ng Panginoon. Ako nga po ngayon Ako nga po ngayon ay kabilang na ay kabilang sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Bagong nilalang. Bagong nila. Amen. Lord, narinig mo ang kanyang panalangin, maikling panalangin, pero nais po naming idulog sa iyo, selyuhan mo yung kanyang daing at dalangin. Tanggapin niya ang lahat ng biyaya sa iyong kaharian, sa pangalan ng Panginoong Yesus. At ang lahat ng may sakit, Lord, dinudulog namin sa iyo, ano man ang kanyang kalagayan, sapagkat sa iyo mga latay, wika po ng 1 Peter 2:24, lahat ng sakit ay gumaling. Sa Exodus 15:26, Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Lord, let all these benefits, Lord, be upon your people. Kung di ka pa nila kilala, Lord, sa kaligtasan tinanggap nila kanina, dumaloy ang kagalingan. Dumaloy ang panunumbalik ng kanilang kalusugan, ng kanilang kalakasan. At sa mga idinadaing ng mga kapatid, Lord, sa intercession, Lord, sa mga may sakit, sa oras na ito, inaangkin namin, Lord, as we agree. Lord, for in agreement, hallelujah, you move, you work, you release, you grant the benefits of healing. Ngayon din, Lord, let there be miracle of restoration of health and wellness sa lahat ng may sakit. From the crown of their head to the sole of their feet, oh God. Dumaloy ang restoration. Dumaloy ang kalakasan. Dumaloy, Panginoon, hallelujah, yung quickening power of the Holy Ghost. The power that rose our Lord God Jesus from the dead will be the power that will flow now to our body, oh God. Revive us. Strengthen us. Father God, we believe in the power of your word. Sa kasulatan po, wika doon, wala kami sapagkat di kami humingi. Pero ang sabi mo, humingi ka upang ang kagalakan mo'y umapaw. At hinihingi po namin ngayon ang mga bagay na iyon sapagkat ikaw po ang nangako sa amin. Panibagong lakas sa mga naghihintay, tulad ng agin ng pumapailan lang, tulad ng isang lumulokso sa batuhan habang siya'y nasa kagubatan.
tinatawid ang tubig. At naniniwala kami, Panginoon, yung benefits mo yon sa bawat isa'y tatanggapin, bawat isa'y magiging patotoo. At ikaw nga, O Diyos, hallelujah, ang kikilos sa buhay namin. At ang mga nagdarahop, sasagana, sapagkat ang kalakasan ay dumaloy. Ganon din sa kanilang pananalapi, O God. At sa pagtalima, naniniwala kami, O Diyos, yung pangako mo, siksik-liglig umaapaw. Lord, hallelujah, that promise, I believe, your covenant, hallelujah, na sa pagtatanim ng marami, aanin ng marami. At sa pagsunod, Lord, may gagawin ka. At yun ay napakadakila. Ang bintana ng langit, yung ibubukas, ibubuhos ang pagpapalang walang sapat na lugar na kalalagyan nito. At bawat isa, Lord, sa oras na ito, naniniwala kami, tinanggap ang lahat ng pangako mo. Salvation, healing, deliverance, prosperity, success, Lord, hallelujah. And we'll all be ready to meet you in that homecoming. Our names will be called in Jesus' most holy name. And everybody say in agreement, Amen. Amen. Amen.